Alright mga kapatid, iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi nagpapaharas ang Pilipinas sa China kasunod ng mga pambobomba, pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. O itong kamakailan lang mga kapatid, di ba? Winater cannon yung barko ng BFAR malapit sa may Pag-asa Island, no? Ngayon mga kapatid, sabi ng PCG, hindi tayo nagpapaharas, sadyang bully lang talaga sila. No, so ito panoorin natin itong balita mula rito sa DZMM kung saan ay na-interview si Commodore J. Tariela at kanyang iginigiit na ang PCG ay hindi naman nagpapahara, sadyang bully lang talaga ang China mga tol. So tayo naman ay magbibigay ng reaksyon, magbibigay tayo ng komentaryo at opinion. Kayo rin mga kapatid, pwede kayong magbigay ng opinion at reaction ninyo sa comment section sa ibaba. Again, manonood lang tayo ng balita. Magbibigay tayo ng reaction sa balita at hindi ako ang magbabalita. Alright? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Well, Sir Alvin, hindi naman tayo nagpapahawas, no? Talagang bully lang sila, no? But as far as the government is concerned, sa atin naman talaga to. It just so happened na itong Chinese government, particularly the China Coast Guard, doesn't care about the international law and they remain to be very bully and aggressive. Totoo naman mga kapatid di ba? Hindi lang sa government ng Pilipinas kundi pati sa international law, maging UNCLOS mga tol. Which is nakapirma rin dyan ng China. Hindi nga lang talaga sila sumusunod. Hindi nila nire-respeto yung international law. Yung kasi yung pinakakulang talaga sa kanila. Yung respect. Nawawalan ng kapayapaan, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng tension, escalation mga tol dahil sa kawalan ng respeto ng China mga tol. Hindi kasi nila pwedeng sabihin na nangunguna Pilipinas, ugat ng kaguluhan ng Pilipinas, nagpo-provoke ang Pilipinas kasi hindi naman nag-iimbento ang Pilipinas ng teritoryo o ng soberanya. Hindi naman natin inimbento yan. Oo, pinangalanan natin ng West Philippine Sea pero pangalanan man natin yan o hindi, nakasaad na sa international law o kahit sa UNCLOS na meron tayong 200 nautical miles na ayaw kilalanin ng China. Diba? So tuloy natin. So gaano katindi ang tama po sa isa sa mga barko ng BFAR? Kailangan na naman siyempre ayusin, gagastusan na naman. Pagbalik na naman natin doon, iharas na naman ulit tayo, bubuli na naman tayo. Parang walang katapusang bullying ang ginagawa sa atin, Commodore. Yun din ang napansin natin, di ba? Well, ang mahalaga dyan, Sir Alvin, no? And despite of the bullying, we just keep on standing and we are just keep on going. It doesn't matter kung ilang beses tayong binangga, winater cannon. It is evident na ang gobyerno natin, despite of all this, ang kasamahan natin sa BFAR, sa Coast Guard, and the Armed Forces of the Philippines will remain to be committed and patriotic in standing up for our West Philippine Sea. I think that is the most important thing that we should really recognize, Sir Alvin. Well, ako sa POV ng mamamayang Pilipino, mga tol, ito kasi yung mensahe na hatid sa atin. No, ako mismo ang mensaheng natatanggap ko dito sa aksyon na ginagawa ng Coast Guard, ng Navy, ng AFP is tatlong bagay. Unang-una, ang gustong ipakita ng Coast Guard natin o ng gobyerno natin sa international community sa buong mundo mga tol, hindi tayo nanggugulo, hindi natin na isang gulo, sadyang ginugulo tayo ng China. Ang gusto lang natin is yung ating right to access, yung karapatan natin dito sa West Philippine Sea. Pero hindi tayo ang nag-e-escalate, hindi tayo nangunguna. At the same time mga kapatid, ang gusto natin is kapayapaan. Dahil nga ang laging tugon natin sa mga pambubuli ng China is puro diplomatic protest, di ba? Isa na yan sa mensahe. Pangalawa mga kapatid, ang nakukuha nating mensahe dito mga tol, na kahit na paulit-ulit tayong bulihin ng China o kahit na paulit-ulit tayong harasin ng China, ang Pilipinas ay hindi susuko. Patuloy nating gigiit yung ating karapatan sa mapayapang paraan dito sa karagatan mga tol. Diba? Isa yan mga kapatid. O pangalawa sa mensaheng nakukuha natin sa mga aksyon na ginagawa ng Coast Guard natin. Alam nyo na, nakukulangan tayo mga kapatid dahil nga kung talagang kiniklaim natin to at kung talagang atin yan mga kapatid, no, pwede naman natin ipagmatigasan yan na hindi tayo naghahamon ng gera, no? Pero yung dun lang bang kapag may pumapasok na mga illegal na mga barko ng China o kaya meron silang illegal na activity, pakitaan natin sila ng batas ng Pilipinas, arestuhin sila, di ba? Kaso hindi pa rin natin nagagawa yun mga tol
Tapos yung pangatlo, mga tol, ang nakukuha nating mensahe mula rito sa ating mga otoridad, PCG, Navy, AFP, mga tol, is pinoproteksyonan nila yung ating bansa. Dito kasi mga kapatid, nakikita natin kung gaano pa kakulang talaga ang kakayanan ng Pilipinas, mga tol, para pumasok sa isang gera. At yan ay mensahe na rin, no, para sa ating mga politiko na kesa unahin nila kung ano-ano mga problema sa politika, dapat unahin nila, mga kapatid, yung talagang mga totoong issue. 'Di ba? Pinag-uusapan ngayon impeachment, pinag-uusapan ngayon kung ano-ano mga bagay-bagay katatapos lang ng eleksyon. Samantalang sa hinaba-haba ng panahon mula nung isinadsad dyan yung BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea, hindi nga na-develop yun eh. Yung mga barko natin, mga tol, ngayon na lang minomodernize yung ating mga kagamitan, yung ating mga sandatahan. Kulang na kulang sa budget. Napakaraming gustong bilhin ng AFP pero hindi pa nila mabili kasi kulang pa sa budget, mga tol. Yun ang dapat na pinagtutuunan nila ng pansin kaysa gumagastos sila ng 190 plus billion pesos tapos ipapamigay lang kunyari ayuda. O sige, may mga nakakatanggap pero ilan-ilan lang yun. Nakakasigurado ba tayo na 100% nun talagang naipapamigay o naibubulsa lang din? Di natin alam, mga tol, di ba? Pero eto, mga kapatid, dapat talaga maipakita sa ating mga mahal na tagapaglingkod bayan, mga tol, na kailangan nilang suportahan etong assets natin. No? At at the same time, mga kapatid, yung AFP natin, eto yung paraan nila ng pagpaprotekta sa atin. Na kahit na sila ay dinuduro-duro, tinatapakan yung mga ego nila nitong mga Chekwa, mga tol, hindi sila pumapasok sa alanganing sitwasyon na pwede tayong madrag, no, doon sa gera na ayaw din naman natin mangyari, no? Kaya sila na lang ang sumasalo ng pangungutya, tinitiis na lang nila, mga kapatid, no? Wag silang mapikon. Diba? Tinitiis na lang nila yung mga panduduro nitong mga Chekwa na to. Kahit banggain sila, may naputulan pa ng daliri, pero hindi nila tayo dadalhin o hatakin papunta doon sa gera. Po, pero sana hindi naman mauwi sa merong fatality, ano? Kasi mga ganyang insidente, baga masabi, hindi, tubig lang naman. Hindi, pwede pa rin po mauwi sa disgrasya yan. Oo naman. At may mamatay po na mga kasamahan natin, mga opisyal ng barkong yon, ng BFAR, o di kaya ng Coast Guard. Hindi ba? So far, wala pa naman nauwi sa fatality, Commodore, ano? So far, wala naman, Sir Alvin, no? Huwag naman sana, no? Huwag naman sana. Kasi ang alam ko, mga kapatid, ibang usapan na yan eh. Diba? Sabi rin dati ni PBBM, ibang usapan na pag may nasawing sundalo natin o ating mga tauhan, di ba? Oo. Pero pag nauwi sa ganyan, mag-iiba ba yung itsura ng problema natin? May pwede ba tayong magawa kung sakaling may mamatay sa pinagagawang pambubuli ng China? Well, Sir Alvin, if you're going to recall, no, the statement of President Bongbong Marcos when he attended the Shangri-La Dialogue, a death of a Filipino, whether it's a fisherman, Coast Guard, or a member of the Armed Forces of the Philippines, will definitely change our response against the Chinese aggression in the West Philippine Sea. Kumbaga, wag niyong masyadong punuin ang Pilipinas. Dahil pag pinuno ninyo ang Pilipinas, ibang mukha na makikita ninyo. Parang gano'n, no? Sana wag naman. Against the Chinese aggression in the West Philippine Sea. Sana wag naman. Di ba, Byron? Sana wag naman. Pero you'll never know. Yung mga ganyang klaseng harassment, yung ganyang klaseng pambobomba ng tubig, akala nyo harmless, ay hindi po. Oo naman. Yumuyupi nga yung mga metal railings ng mga barko di ba? Yumuyupi nga yun Ibig sabihin, ganong kalakas yung puwersa nun. So pag may tinama ang tao, mga tol, talagang pwedeng makasawi yun. Pwede talagang makasakit yan, Commodore, hindi ho ba? Yes, the mere fact na nagkakaroon ng structural damage, no, ang mga barko natin kapag binobombahan nila ng tubig, you can just imagine itong pressure ng tubig na ito kung tatama sa tao or tatama sa object and then eventually tatalsik sa mga crew, no? Pwede yun, no? Halimbawa, tumama sa bintana tapos yung bubog tumalsik sa tao, di ba? Such action is very dangerous and it really jeopardized the lives of our crew on board BFAR vessel. Okay, Commodore, bukod doon sa diplomatic protest, gagawin naman natin yan. Ano pa ba ang pwede, mas matindi-tindi na protesta na pwede natin gawin? Mayroon tayong mga naglalayag din dyan, ano yung atin ito, ina-assert yung ating karapatan dyan. Pero yung ganyan na bilangga di ba, partner, at binomba. sa first time, partner, Oo, na ang tinarget yung BFAR. Tama ba, Commodore? First time na tinarget yung BFAR ship.
Well, this is the first time na nangyari ito sa territorial sea natin sa Pag-asa, no? But there are already instances na nabomba na rin ng tubig ang BFAR. Kung maalala mo, Sir Alvin, last year, no? Sa may Bao de Masinloc. Ang BFAR nung namimigay ng fuel sa ating mga kababayang Pilipino sa Bajo de Masinloc ay binombahan din ng tubig ng China Coast Guard vessel. But this time around, para sa atin kasi, this is very important to note kasi ang territorial sea ng Pag-asa, we have sovereignty over these waters, no? Diba? Teritoryo na mismo natin, ha? The 12 nautical miles na territorial sea natin dito sa Pag-asa. And Pag-asa K2 is only has a distance of somewhere between 3 to 4 nautical miles off the coast of Pag-asa Island. Ibig sabihin, meron tayong sovereignty dito. And despite of our legitimate operation of conducting MSR, and that China does not have sovereignty or whatever they're calling that, na meron silang authority daw dito, binombahan ng water cannon ang ating government vessel dito sa loob ng ating territorial sea. Kaya nga di ba nagsalita na nga si President Marcos na hindi natin kukonsintihin yung pambabastos sa atin. So ngayon, ang naging tugon kasi mga kapatid ng Pilipinas, hindi pa rin talaga ganun ka-agresibo. Kasi tulad nga ng sinabi rito ni Commodore J. Tariela, ito'y territorial waters na natin. May sovereignty na tayo kasi nasa 4 nautical miles na lang ang layo nito mula sa Pag-asa Island. And ang Pag-asa Island, hindi lang basta island yan. Tinuturing na rin nating part ng bansa natin yan. So ibig sabihin mga tol, territorial waters talaga natin yan. Diba? Na dinidisrespect tayo at sa mismong teritoryo natin, mga tol, winaterkanon tayo. Hanggang ganun na lang ba talaga yun? So nandun pa rin po ang barko ng China, 3 to 4 nautical miles ng Pag-asa Island. Hanggang ngayon, yung nangharas sa barko ng BFAR, nandun pa rin po. Well, when the BFAR vessels left, no, right after they completed itong MSR nila sa Pag-asa Case 1, 2, and 3, at winasiwas na sila ng China Coast Guard after being harassed, no. Nung umalis na tayo sa vicinity, the China Coast Guard also left eventually. Umalis din. Gaano katindi ang posibilidad? Sabi mo kasi, nagpapatrolya 3 to 4 miles away from Pag-asa Island. Ano? Gaano kalaki ang posibilidad na one of these days, lulusob na lang ang mga yan at sasabihin, oy, amin itong Pag-asa Island, umalis Nako po. kayo dito. Hindi ba nakakatakot yun? Palagay ko dapat sa mga barko natin, meron din tayong marunong magsalita ng Chinese, no? Kasi pag nagsasalita tayo, duda ko lang mga kapatid, hindi naiintindihan ng mga Chinese Coast Guard yung sinasabi natin. Kasi minsan di sila sumasagot o talagang baka bastos lang talaga sila. Pero hindi sila sumasagot hindi nila naiintindihan yung sinasabi natin, yung mga radio challenge natin. Mas maganda siguro kung sasabihin yung sa wika nila mismo no? Para talagang mas sumasampal sa mukha nila yung katotohanan ng wala silang jurisdiction dyan. Well, una sila, Sir Alvin, no? Although that is a speculative response ng China in the future, but I don't see that is as easy as that. No, there are so many variables that the Chinese government should consider in doing those kind of actions. Sa bagay, yung Taiwan nga hindi nila maatake di ba? Mas sila doon, mga tol, mas nanggigigil sila doon kaysa sa West Philippine Sea kasi talagang gusto nilang makuha yung Taiwan sa maraming dahilan. Lalo-lalo na nasa Taiwan ginagawa mga tol, yung mga microchip na napakahalaga. Lalo-lalo na mga kapatid sa mga militar, sa buong mundo, mga tol. Gusto rin nilang makontrol yun. So ibig sabihin, hindi naman cause for alarm kasi kung ikay residente ng Pag-asa Island, nakikita mo a few kilometers away yung mga barko ng China. Ang isipin mo kagad, oh no, lulusob. Lulusob sila parang yung pagdating ng mga Hapon noong unang panahon ng mga lolo't lola natin na bigla na lang nakita mo may mga Hapon na. Pero kung lulusob, hindi naman Coast Guard. Dapat mga PLA Navy na yun, no? Mga sundalo na mismo. Hindi na Coast Guard. Hindi naman susugod to mga to Partner, sa paligid mo, hindi ba pwedeng mangyari yung ganun, Commodore? Alam mo, Sir Alvin, in this current time, no? Again, napakaraming consideration kung gagawin ng China yan. I don't think that the Philippine government will take it that lightly. And secondly, I believe the international community would definitely condemn such unlawful actions. No? Dahil alam naman natin na ang Pag-asa Island is also a local government unit at meron ditong civilian, no?
So this not military base na katulad ng ginawa ng China sa kanilang mga reclaimed island. Inside Pag-asa, there are a lot of civilian families. So doing such drastic action on the part of the Chinese government would really call out for international condemnation. So, saka ano yun? Act of war na yun. Kumbaga, gera na yun, mga tol. Invasion na yun eh. Pag ganun ang ginawa ng China, mga tol. Which is, kung titignan nga natin, kahit balikan pa natin yung mga dati nating reaction video, malabo pa yun. Palagay ko, mga tol, ang taktika talaga kasi ng China is yung gray zone tactics. Takutin lang nila ng takutin yung mga gusto nilang takutin hanggang sa sumuko. Ayaw nilang mauwi pa doon sa gera, mga tol. Ingat na ingat din sila sa mga bagay na ganyan. So hindi naman malabo kung in the realm of possibilities, malabo namang mangyari 'yon. I think in the realm of the possibilities and considering all those pushbacks na mangyayari, I don't think that is something that will happen instantly. Okay. Ay si Jervis Manahan may pahabol ang partner. Teka muna Jervis, bubuksan ko para may pumasok eh. Pakitanong kay Commodore Tariela kung concerned ba kayo sa safety, especially ng atin ito civilian mission is sailing na po for the West Philippine Sea next. Okay, tapos na yun eh. O, kasama naman ng Coast Guard dun eh. Pero eto mga kapatid, narinig natin ang pahayag ni Commodore J. Tariela na hindi naman tayo nagpapahara, sadyang bully lang daw talaga ang China. Ngayon, bilang mga Pilipino, ano ang inyong reaction doon? Ano ang inyong komentaryo about doon sa sinasabi ni Commodore J. Tariela? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba, mga kapatid. No? Maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga po pala si Shobal D. Peace out.